Hanggang kaninang hapon, hindi pa rin daw naaayos ng BPI ang aberya sa kanilang sistema. Dismayado naman ang mga kliyenteng nabawasan ng balanse sa kanilang account, lalo na't ang ilan sa kanila may mga gastusin ngayong pasukan. May report si Bernadette Reyes. Sa kabila ng paniniguro ng BPI na naayos na nilang system glitch nila kahapon, marami pa rin kliyente nito ang hindi pa naibabalik ang perang na debit sa kanilang mga bank accounts. Isa rito si Eileen Lazaro na halos maubos daw ang balanse sa bank account. Dapat raw mahigit 13,000 pa ang pera niya, pero humigit kumulang 1,800 pesos na lang ang nag-reflect sa account niya nang magtungo siya sa BPI sa Visayas Avenue. Panggastos pa naman daw sana nila ito sa mga pangangailangan sa eskwela ng kanyang mga anak. Yung mga bata, may mga nabili na kami na gamit, pero kulang pa din. Kasi yung ibang teachers kasi, kunwari, ngayon lang sila nagbigay ng list. So instead of us na ma-provide na agad yung gamit na kailangan nila, pati yung uniform na meron na ngayon na available na kailangan mo nang bilhin, hindi ka makabili. Si Aling Rosario naman, wala raw lumabas na account balance sa resibo na mag-balance inquiry siya sa ATM machine sa BPI branch sa Panay Avenue. Maya-maya pa, nag-offline na 3 ATM machine na naturang branch. Nag-withdraw lang po ako, tapos pagka-withdraw ko, walang lumalabas na yung account kung magkano. Parang ginagabahan kasi siyempre pera mo yun, pinaghirapan, tapos ganun, mawawala lang ganun. Sa Cebu, mahaba ang pila sa bangko ng mga depositors kahit nasarado pa ang branch na ito para ma-check sa ATM ang laman ng kanilang mga bank accounts. Ang call center agent na si J. Chris na wala daw nang aabot sa 11,000 pesos sa kanyang account. Gagamitin pa sana niya ang kanyang pera para sa kanilang bakasyon sa Malapaskwa. Itinatag noong 1851 ang BPI na ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas na nag-ooperate pa rin ngayon. Sa kanilang kasaysayan, ito raw ang kauna-unahang beses na nangyari ang ganitong klase ng aberya, bagay na di raw katanggap-tanggap sa ilan sa kanilang mga kliyente. Alas 10 kagabi naglabas ng advisory ang BPI na naayos na nilang internal system error. Maaari na rin daw ma-access ang mga ATM machines. Alas 3 ng madaling araw muling nag-abiso ang BPI at sinabing magagamit na ang lahat ng electronic channels, kabilang narito ang online banking at mobile app ng BPI. Pero kaninang umaga, biglang bawi ang BPI at sinabing nasa proseso pa sila ng pagtatama ng mga balanse ng mga accounts. May mga account pa rin daw na mali pa rin ang lumalabas na balanse. Sa pinakahuling advisory ng BPI kaninang alas 3 ng hapon, muling humingi ng paumanhin ng BPI dahil patuloy na hindi magamit ang kanilang mga ATMs, online banking at mobile app habang inaayos nila ang naging problema. Sinubukan ng GMA News na makapanayam ang BPI pero hindi nagpaunlak ng panayam ang kanilang pamunuan. Kung may mga nabawasan ng laman ng mga bank account, may ilan namang nadagdagan. Kahapon nagpaalala ang BPI sa mga nakaranas na ganito na huwag gagalawin ang nadagdag na balanse. For those who have extra credits, please don't touch the money. It will be debited from your account. It will be removed. It's not bonus money, no? Huwag na rin daw magpo-post ng screenshot at iba pang impormasyon tungkol sa inyong bank account, lalo na sa social media dahil baka magamit pa ito ng mga papagsamantala. Bernadette Reyes, GMA News. Kaninang alas 9 ng gabi, inanunsyo ng BPI na pwede nang magamit ang kanilang mga ATM, internet banking at mobile banking.